Nagpatutsyonahan ang mga dating leader ng Kongreso na sina dating Senate President Cheese Escudero at dating House Speaker Martin Romualdez. Si Escudero idiniin si Romualdez sa flood control scandal, habang tinawag naman ni Romualdez na DDS script ang mga tirada ni Escudero. Si Daniel Manalasta sa sentro ng balita. Nasa plenary session hall ng Senado si Vice President Sara Duterte na nakinig habang binanata ni dating Senate President Cheese Escudero si dating House Speaker Martin Romualdez. Punitin natin ang script ni Martin Romualdez at higit sa lahat, huwag magpadala, huwag sabayan, huwag maniwala sa sarswela na nilalako ni Martin Romualdez. Ako, Ginoong Pangulo, hindi ako kakampi ni Martin Romualdez. Kaya lalabanan ko siya at lahat ng panglilinlang niya. Ilang aligasyon ang pinukol ng senador sa kongresista, katulad na lang sa flood control scandal, na ngayon ay ilang senador na ang nadadawit, kabilang narito si Escudero, matapos lumitaw ang pangalan sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Sabi ni Escudero, isa itong script na ang lalamanin umano ay ipitin ang ilang DPWH officials, pakantahin at magbanggit umano ng senador, habang pagtakpan daw ang mga kongresista. Isang tao lamang, Ginoong Pangulo, ang nasa likod ng script at sarswelang ito. Siya ang dahilan ng kaguluhan, pagkakaaway-away, pagkakawatak-watak na ngayon yumayanig sa ating bayan, maprotektahan lamang ang sarili niya. Bakit tila sa Kamara, dito mismo sa Senado at sa ilang media, ay hindi pa din nila kayang sambitin ang pangalan niya? Pues, sasabihin ko, Martin Romualdez. Pati sa usapin ng impeachment, may mabigat na akusasyon din si Escudero kay Romualdez na may kaugnay sa pondo na naka-FLR o for late release. Ulitin ko, ginamit ni Martin Romualdez ang FLR ng pangalan ng Pangulong Marcos upang itulak ang kanilang unconstitutional na impeachment complaint. Sabi nila, pumirma kayo dahil kung hindi lalabas ang pondo nyo na naka-FLR bago mag-eleksyon. Subalit, Ginoong Pangulo, hindi ito umubra. Hindi ito umubra dahil tinanggihan ito ni PBBM. Sinabi niyang walang ganyang uri ng usapan. At sinabi niyang hindi niya gagawin yon. Kaya't hanggang ngayon, nananatili pa rin for late release ang mga questionableng pondo nila. Resback naman ni Romualdez, napakinggan niya ang talumpati ni Escudero at ang napakinggan daw niya ay hindi isang expose, kundi isang DDS script. Recycled daw ang akusasyon, walang bago at walang katotohanan. Inakusahan naman ni Romualdez Escudero na ang talumpati nito ay hindi tungkol sa pananagutan, kundi para isulong umano ang kanyang personal na ambisyon. Dinisenyo raw ito upang ipakita ang katapatan kay VP Sara at iposisyon ni Escudero ang sarili bilang kakampi ng bise sa 2028. Ani Romualdez, patuloy siya makikipagtulungan sa investigasyon. Walaan niya siyang tinatago at hamon niya kay Escudero kung tunay na pananagutan ang hanap nito. Sa presinto daw siya magpaliwanag. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.